Naghahanap ka ba ng lugar kung saan malamig ang simoy ng hangin? Lugar kung saan nababalot ng kababalaghan at misteryo. Lugar na mayaman ang kalikasan, maganda ang mga ilog at batis. Kakaiba ang pagkain, masarap ang kape, at ang bawat umaga ay kay ganda. Dito lang yan, sa Sagada. Malayo ang biyahe ng Pasagada. Mula Quezon City sa Metro Manila, aabot ito ng mahigit 9 hanggang 10 oras. Swabing-swabe lang ang biyahe namin. Walang aberya, walang traffic, dire-diretso lang. Buti na lang maganda ang panahon. Wala pang tanghali, naabot na namin ang Baguio. Talaga namang napakaganda ng tanawin paakyat ng Benguet. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lang ako makakadaan sa highest point dito sa Atok, Benguet. Napakalamig dito. Akala mo yung buong lugar naka-aircon. Maulan, mamog, halos hindi nasisigatan ng araw. Pero trip na trip ko ang klima rito. Kung mahilig ka sa mga bundok, talagang mabubusog ang mata mo dito. Dahil kaliwat kanan ng madadaanan mo ay napakaganda ng mga tanawin. Sa wakas at dumating na din kami sa Sagada. Dumiretso na kami sa tourism center para magparehistro. Dito ka makakakuha ng mga impormasyon kung saan ang mga magagandang lugar dito sa bayan ng Sagada. Bibigyan ka rin nila ng gabay para maging mas maayos at ligtas ang iyong paglalakbay. Maliit lang ang bayan ng Sagada. Malinis, maayos, makikipot ang daan, at tahimik. Dito kami nananghalian sa may yogurt house. Ang ganda ng restaurant nila at mukhang masasarap talaga ang pagkain. In-order ko tong beef something, tapos may hash browns. Grabe ang sarap. Mukhang panalo din yung steak and salad nila. Grabe, nakakagutom. Isa sa napansin ko dito sa Sagada ay ang kasimplehan ng pamumuhay ng mga tao dito. Walang malalaking establishmento, walang magugulo, walang mga tambay sa kanto. Kumbaga, sadyang masisipag ang mga tao dito. Andito kami ngayon sa Eco Valley at sisimulan na namin ang aming weekend trail. Binisita muna namin ang napakagandang church dito at nagdasal lang saglit. Sa may tabi ng simbahan, meron kami nakitang maliit na sementeryo. Ito na ang simula ng mahabang lakad namin. Buti na lang maganda ang walkway nila dito papunta sa baba. Papunta na kami sa isang sikat na tourist destination dito sa Sagada, ang tinatawag nilang Hanging Coffins. Noong unang panahon, dito na nila nililibing ang kanilang mga mahal sa buhay sa gilid ng bundok. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng pamamaraan ng paglilibing. Isa ito sa mga dinadayong atraksyon sa Sagada. Bibisitahin naman natin ang isang kakaibang coffee shop dito sa Sagada, ang Eco Valley Coffee Farm. Narito si Kuya Richard, ang ating guide, para i-welcome tayo. Bali, andito po tayo sa Sagada Eco Valley Coffee Farm. Dito po parte ng Paito Kanwak.
eco tour natin. Dito po natin matitikman yung mga kape, Arabica coffee na fresh from the farm ni Sir sa loob. Dito sa lugar na to, fresh na fresh yung kape nila kasi kadalasan bagong pitas pa lang. Makikita mo nga itong beans na to na tinanggal pa lang sa kanyang balat at ready for roasting. Medyo fruity ang lasa ng kanilang kape. Ang dami nilang coffee pot. Hindi ko alam kung ginagamit nila yan o pambenta. Bukod sa masarap na kape, meron din silang mga binibenta ditong mga palayok at mga sandok at mga iba't ibang handmade products. Talaga namang mamamangha ka sa laki at ingrande na mga limestones dito sa Sagada. Kung ikaw yung taong mahilig pumasok sa mga kuweba, spelunking, ito ang bakasyon na para sa'yo. Medyo ginutom ako doon at kailangan ko namang mag-relax at kumain. Pinuntahan namin tong Log Cabin Restaurant. Balita ko, masarap daw dito. Mukhang masarap yung pasta nila kaya yun yung in-order ko. Tapos for dessert, tinry ko yung egg tart nila. Nung nag-CR ako, laking gulat ko nung may rice terraces yung urinal nila. Tapos paglabas ko, ang laki nung aso, grabe. Buti na lang mabait. Eto na ang pinakahihintay ko. Cheers! Day 2. Ito yung tinatawag nilang Kiltipan Sunrise. Sikat to sa Sagada. Dito pala kami nagstay sa Sunrise View Homestay Sagada. Kung gusto nyo silang i-book, puntahan nyo sila sa agoda.com. Doon makikita nyo yung mga prices, mga rooms, at kung ano-ano pang information regarding this hotel. Napakaganda ng hotel na to. Isa sa nagustuhan ko dito ay napakaganda nilang veranda. Tingnan mo naman paglabas mo. Kitang-kita mo yung sea of clouds. Grabe, sobrang ganda. Dahil mahaba ang araw natin, tara mag-agahan muna tayo. Pupunta ulit kami sa bayan para i-meet namin ulit si Kuya Richard. Pupunta kasi kami sa isang kuweba na tinatawag na Balangagan Cave. Handang-handa na ang tropa. Tara, let's go! Mahaba-habang lakad na naman ito. Kaya yan. Basta, tuloy-tuloy lang. Pagkatapos natin mag-trek sa loob ng cave, may pupuntahan tayong lugar na ang tinatawag ay Blue Lagoon. Pero bago ang lahat, kailangan nating suungin ang kuwebang ito. Napakadilim sa loob ng kuweba. Kailangan mo talagang magdala ng mga flashlight dito. Inabisuhan din kami na may makikita daw kaming mga ataol sa loob. Malawak sa loob ng kuweba. May makikita kang stalactites, stalagmites, at napakadaming limestones. Matapos ang mahabang lakad at gapangan, narating na rin namin ang dulo ng kuweba. Matulis, madulas ang mga bato papunta sa Blue Lagoon. Sulit naman pagdating namin sa dulo dahil napakaganda ng lugar na to. Ang sarap ng tubig, napakalamig, at napaka-refreshing sa mahabang lakad. Talaga namang sulit ang pagod dito. Along the way pabalik, may nakita kaming maliit na falls at mga maliit na palayan. Dito na rin nasubok ang aming hininga dahil kailangan naming lakarin yan pataas. Dito na kami sinundo ng aming sasakyan pabalik ng bayan.
Dito kami nagtanghalian sa Happy House. Sinubukan ko yung masarap nilang mango shake. Umorder din ako ng sikat nilang putahe na tinatawag ay pinikpikan. Sikat ito dahil sa paraan ng kanilang pagkatay ng manok. Pagkatapos namin kumain, dumiretso kami sa Sagada Weaving. Dito, makikita mo ang mga lokal na naghahabi ng mga tela. Meron din silang tinitindang itag, mga turmeric, mga alahas, at mga iba't ibang klaseng souvenirs. Sinubukan ko naman yung avocado ice cream dun sa kanto. Pumalik ulit kami sa bayan para mamili ng mga kung ano-anong pasalubong. Medyo makulimlim na at maulan. Kaya binilisan na namin. Nakita kaming kape, mga t-shirt, tsaka kung ano-ano pa. Dito sa Rockwall Inn, dito na kami naghapunan. Umorder na lang ako ng napakasarap nilang sisig. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa hotel namin. Dito na kami nag-relax. Yung mga kasama ko pa nga ay nagbuo ng bonfire. Grabe, napakaganda na experience. Day 3. Ito na ang pangatlong araw namin sa Sagada. Ngayong araw na ito, wala talaga kaming balak gawin kundi mag-relax. Napagod din kasi sa mga activities nung kahapon. Kaya sa ngayon, chill-chill lang muna tayo. Ang dami talagang kakaiba sa Sagada. Gaya ng mga bakang to, wala namang ganito sa Maynila na pakalat-kalat sa kalye. Pumunta kami sa Sagada Lemon Pie para mag-uwi ng lemon pie para sa pasalubong. Yun nga lang, nagkaroon ng aberya at kami ay nabigo. Kaya nagkape na lang ako dito sa Tea Avenue Cafe. Very modern at napaka-stylish ng kanyang coffee shop. Gusto ko yung napaka-minimalist na kulay at very modern design. Maganda rin yung choice ng kanyang furniture. Very aesthetic, ika nga. Meron din silang iba't ibang klaseng tsaa. At may pa board games pa. Ayos ah. Ang dami rin nilang choices ng mga pastries. Pero natakam ako nung nakita ko yung avocado cake. Kailangan ko tong subukan. Kasabay nitong Spanish latte. Ang cute pa nung bantay nila sa labas. Hello, doggy! At ito na ang huling pinuntahan namin sa Sagada, ang Bros Inasal. Dito na kami nagtanghalian. Napakaganda ng view dito, grabe. Sino ba namang hindi mag-i-enjoy kumain sa ganyang napakagandang view? Grabe. Bukod sa inasal at kung ano-ano pang masasarap na pagkain, marami ka ring mabibili ditong iba't ibang klaseng souvenirs. Maikli lang ang buhay natin. Kaya habang malakas pa, bumiyahe ka. Puntahan mo ang mga lugar na gusto mo makita. Lasapin mo ang mga pagkain na gusto mo kainin. At yakapin mo ang mga tao na siyang bugso ng iyong damdamin. Ito po si Max Centeno. Samahan niyo po ako ulit sa mga susunod na paglalakbay. Hey, Mac. Welcome to my vlog. Nga, gawin mo ngayon. Ulit. May drama.